For today's video, may dumating tayong parcel galing online o in-order natin sa online Shopee. Ayan. Dito, ituturo ko naman dito kung paano tayo magkapatibay ng ating ginagamit na metro. Ayan. Ayan, papasin yung bagong-bago to. Ayan. Mura lang ko lang naman to nabili kaya patatagalin natin pa yung buhay na to para kahit na local lang siya, tatagal yung kanyang serbisyo sa atin. Ayan. Ayan, papasin yung bago nga yan. Ayan pa yung mga kasama niya. Bumili tayo mga clam. Yan, sa Buildmate nga po pala nga ito nabili. Yan, meron siyang pangalan Buildmate. Yan. Kung papansin nyo kasi pagka bago yung metro natin, ayan, napakatigas niyang hilahin. Kung bakit matigas siyang hilahin, tsaka napakalakas. Pag nabitawan natin siya, talaga napakalakas ang balik niya. Yan ang isa sa pinaka nagkasisihira ng ating metro. Yung mabilis na pagbalik niya. Kaya ang gagawin natin yan, imomodify pa natin yan para hindi ganun kalakas yung ating pagbalik ng ating metro. Yan, kahit na local lang siya, istatagal na siya sa atin. Basta ingatan pa na, maingat lang tayo sa paggamit, istatagal na sa atin yan. Ayan, kung mapapansin nyo yung pinaka-spring niya, yung coil spring na yan is napakatigas niya o lumalaban niya lang siya. Yan lang na may mga laman yan. Itong stopper at saka yung kanyang tali sa likod. Yan. Yan. Ang gagawin lang natin yan is, ayun o, lumalaban siya, umangat yung pinaka-spring, coil spring niya. Napakalakas niyang hila niya. Kaya gagawin lang natin yan is iikot lang natin ng dahan-dahan yung ating metro na hindi umaalis yung ating coil spring. Kailangan hawakan natin yan. Once kasi na pumitik yan, mahirapan na tayong ibalik yan. O baka hindi natin mabalik, sayang din naman itong bagong metro natin. Ayan. Tapos iniikot ko siya ng dahan-dahan. Ayan. Gagawin lang natin siya hanggang sa makuha na natin yung gusto nating lambot ng paghila natin. Ayan. Bali ako dito, ginawa ko dito, bali 4 to 5 times ko siyang inikot. Ayan. Ayan, no, humihigop pa siya. Hanggat humihigop pa siya ng mabilis, iniikot ko pa rin siya. Ayan. Ayan. Huwag nating bibitawan yung gitna dahil pipitik yan. Once na pumitik yan, masisira yung ating metro. Ayan. Bali 5 times ko siyang inikot. Ayan, papasin nyo yan, no? Halos hindi na nga siya bumabalik. Pero gawa nga nun, kung mapapansin nyo, kahit mabitawan ko na siya, hindi na lumalaban yung ating coil spring. Ayan, papasin nyo, ayan. Pero mas hinila natin yan, ayan, magkakaroon ulit siya ng laban. At bumabalik na rin siya. Ayan. Ganyan ang technique natin para mas tumagal pa yung ating buhay ng ating metro. Kahit na ordinary man yan o original man yan, mas maganda para sa akin na ginagawa ko to para mas tumagal pa yung metro natin kahit local lang yan. Tapos balik na natin itong mga tornilyo niya. Dahil meron pa tayong isa pang gagawin dito para mas tumagal, lalo pang mas tumagal. Yan. Kahit local lang siya, papasin nyo yan. Hindi na ganun kalakas yung kanyang pagbalik. Pero bumabalik pa siya, pero hindi na siya ganun kalakas. Yan. Yan, no? Napakalambot niya ng hilahin. Yan. At isa pang dito, na isa pang i-modified natin, itong pinaka-numbering na to is mabilis siyang mabura. Yan. Lalo sa aking pagkakarpintero ko o yung ating paggagawa ng mga cabinet, laging nabubura yan gawa nga ng hugot hila tayo dyan. Ayan, mabilis siyang nasisira. Kaya ang gagawin naman natin dyan, magagawa tayo ng, i-modify natin siya gamit yung ating masking tape o yung tape na clear. Ayan, papasin nyo. Meron lang tayong clear tape. Kung ano yung sukat syempre o kung ano yung lapad ng ating metro, yun lang din gagamit ating tape dyan. Dahil ito nga ay siguro nasa 5/8 siguro yung kapalato o nasa medya. Yan, yun lang din ang gagamitin natin dyan para saktong-sakto siya. Yan, titapan lang natin siya hanggang sa mabilis na, hanggang sa gusto natin siyang tapan. Siguro mga 3 feet pwede na yan. Gawa nga ng hanggang doon lang naman madalas kong ginagamit lalo pang nagsusukat ako ng mga board. Malimit yan siguro nasa 1 to 2 feet, 3 feet, ganun lang naman ang kalimitan kong ginagamit. Pero mas maganda kung hanggang dulo, okay lang din naman. Pero madala ko nga yun, sabi ko, tulad yung sabi ko, all halos na dito lang ang malimit akong nagmagamit. Dito lang sa pinaka-part ng hanggang 3 feet o hanggang 5 feet, wala naman tayong problema dyan. Yan, tsaka diinan lang natin siya para matanggal yung pinaka-bubbles niya. Tsaka yung mga gilid na excess, tanggalin lang din natin yan para smooth na smooth yung takbo ng ating metro. Ayan. Kaya kung gusto niyo tumagal yung kanyang mga metro, kahit mapa-local man yan,
ganito na rin ang gawin natin. O ganito, gayahin ito para talaga namang mas tatagla pa yung metro natin. Yan. Diinan lang natin siya para matanggal yung mga bubbles. Yan. At siguradong tatagal na yung ating buhay ng ating metro. Pati yung mga numbering na yan, yung mga guhit kasi na yan, importante sa akin yung mga guhit na yan. Yan, importante sa akin yung mga guhit na yan. Kung mapapansin, meron din ako dito nga in-order pang isang metro. Matagal na sa akin to, pero papasin nyo, maganda pa rin to. Kung papasin nyo, halos ayaw na nga bumalik. Ayan, minodify ko din to. Ayan. Nilagyan ko rin to siya ng masking tape, kaya kung mapapansin nyo, pati yung mga gilid ng kanyang mga numbering, isa buhay na buhay, lalo yung mga guhit niya, buhay pa rin sa gilid. Ayan. Malambot lang siya hilahin. Ayan. Papansin nyo dito sa kabilang side, ayan, medyo marami siyang kalawang, pero sa kabilang side niya is halos wala pa siyang sira. Ayan, matagal ko na itong ginagamit, pero maganda pa rin yung kanyang numbering o yung mga guhit niya. Yan, napaka-importante kasi sa atin na buhay lahat ng mga guhit na yan, dahil isang guhit lang, medyo maselan tayo dyan. Yan. Ganun lang guys, and thanks for watching.